Sa province of Manitoba, Canada, bibigyan ng extension ang mga temporary foreign workers na malapit nang mag-expire ang work permit. 6,700 sila, na karamihan ay dating mga international students. Good news sapagkat sa halip na pauwiin sila, bibigyan pa sila ng 2 years na extension hanggang ma-process ang kanilang status as permanent residents dito sa Canada. At posible rin daw na mangyari yan sa ibang mga probinsya pa ng Canada. Yan ang ating topic, guys. Kaya stay tuned. Don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back. Si Ate Menchi po ito, and today, another topic about Canada. Kung interesado kayo sa ganitong paksa, please subscribe to my channel. At salamat sa mga dati ng subscribers ng ating channel. Pwede rin po kayo mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life. By the way, guys, meron pong gumagaya sa aking Facebook page. Ito po yon, hindi po yan ang aking Facebook page. Ito po ang tunay na Menchi's Philcan Life with more than 260,000 followers. Thank you very much po sa inyo. Pwede rin kayong maging channel members ng ating Menchi's Philcan Life dito sa YouTube. Just click the join button below. At gusto kong pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you very much kay Imelda Leal, kay Ninette Lapira, Rizal Dumalag, Crystal Snow, kay Jency, Neri Castro, Miss M, kay Salinya Daisy Caber, Madam Pasya, Micaela Nerva TV2, kay Lauralyn Malabanan, Marjorie Ramos, Nani Emmy Vlog, Marciano, and Nympha. Salamat sa inyong support sa ating channel. Ngayon, guys, let's go to our topic. Pag-usapan na natin. Good news na naman ito. Ito po'y patunay na ginagawa na ng Canada yung kanilang mga changes sa immigration sa Canada na lately po ini-announce nila. Ito ay yung sinasabi nila na priority na ang mga nasa loob na ng Canada ay pabilisin na sila ay maging mga PR, mga permanent residents. So, ang 6,700 na mga foreign workers na ito na nasa Manitoba ay pinalad na mabigyan po ng extension ang kanilang work permit at sila ay ma-process na bilang mga permanent residents. Mga candidates sila for PR. Sa ngayon, guys, sa IRCC, itong 6,700 na mga workers na ito, karamihan sila ay dating mga international students na ngayon ay under ng PGWP o ang Post-Graduation Work Permit. Pero sila ay mag-expire na ang mga kontrata ngayong taon 2024. Ibig sabihin nun, hanggang sa ngayon, hindi pa sila napaprocess ang PR application. Ito pong 6,700 na ito na mga workers ay identified na ng Manitoba bilang mga potential candidates ng Manitoba PNP under the Skilled Worker Stream. At ang mga ito ay nagsubmit na po ng kanilang expression of interest. So, these are mga nasa expression of interest pool. Ayan. And they are most likely to be approved for PR. Subalit dahil daw po sa mabagal na sistema ng Manitoba PNP, ay hindi na pa-process ang kanilang mga papel, no? Nag-research din ako tungkol sa Manitoba PNP. In fact, meron tayong ilang mga videos na about Manitoba PNP. Meron po kasi lamang na identified number or limit sa number na ini-assign ng federal government para ma-approve for Manitoba PNP PR, no? Meron pong number lang. So pagka abot ka na sa limit, syempre you have to stop and then you have to wait for another period. Kaya nagtatagal bago ma-process lahat yung 6,700. Marami-rami din po yon. So as backgrounder, guys, ang mga workers na ito sa Manitoba, nagsagawa pa sila ng protest. Meron silang ginawang mga rally para hingin ang atensyon ng government of Manitoba and Canada upang sila ibigyan ng pagkakataon. Sapagkat ang sabi nila, kami ay nagpakahirap na dito sa Manitoba, nag-aral, tapos matapos mag-aral, nagtatrabaho. How come na hindi kami ma-accept as PR sa Canada?
because of the long process and the other procedures ng Manitoba PNP. Sangayon sa news release ng IRCC, mahalaga ang trabaho ng 6,700 na ito sa economy ng Manitoba. Kaya gusto ng Manitoba na mag-stay ang mga workers na ito sa kanilang probinsya. Dahil sa aksyon ng mga workers na ito, ang Manitoba po ay humingi na rin ng support mula sa Federal Government of Canada. And yun na nga, lumabas po ang order, ang policy ng IRCC through the Immigration Minister Mark Miller na nagsasabing yes, granted. At sila ay bibigyan ng 2 years extension. Ang sabi nga ni Mr. Miller, inaasahan niya na within the 2 years period naman ay ma-process at makapag-settle na sa Manitoba permanently ang mga workers na ito. Ito po yung mga key points na importante sa ipinalabas na order ng IRCC para sa Manitoba workers. Yan, tingnan po natin. Yan po ang sinasaad. At meron din na mga sinasabi ang iba na posibleng sa ibang probinsya rin daw po ay ganito ang sitwasyon at maaaring mag-grant din sila ng extension ng mga workers. Hopefully, we'll find out soon kung anong probinsya ang susunod sa hakbang na ito ng Manitoba. Which is maganda para sa mga workers. Alam nating maraming Pilipino na kasama dito sa mga workers na ito at mga dating international students na posibleng mabibiyayaan ng extension. So, obserbasyon natin guys, ito'y patunay lang na tinutupad ng Canada yung kanilang mga bagong inirelease na mga announcement na they're trying to lessen the foreign workers na nandito at patagal na hindi na-approve ang PR. Dahil ang mga workers na ito ay under the program po ng Skilled Worker in Manitoba. Ito po isang provincial nominee program. Gusto ko ring ipakita sa inyo kung ano ba ito, no? Ang Manitoba Skilled Worker Stream ay para po sa mga nagtatrabaho na foreign workers sa Manitoba at gayon din po ang mga dating international students sa Manitoba. They should have ongoing employment in Manitoba, which means that you possess a valid work permit and a Manitoba company has offered you a full-time, long-term job that you have completed at least 6 months continuous full-time employment with a company as a temporary foreign worker or international student. Yun. Kung ikaw'y nagtatrabaho na at least 6 months at meron kang job offer for a full-time, long-term employment, ikaw ay either foreign worker from the Philippines coming here or ikaw ay dating international student dito sa Manitoba. Yun. So, ililink ko guys sa ating description box ito para inyong makita rin. Kung kayo ay future student in Manitoba, dito kayo papasok sa programang ito para magkaroon ng PR. Ang sistema naman guys dito, kasi this is a provincial nominee program, dahil meron na silang expression of interest, naghihintay sila na ma-review yung kanilang mga application, and then Manitoba PNP will give them the nomination, at tapos saka pa lang sila mag-a-apply sa PR program ng federal government. Ayun. So, expected na within 2 years, ma-process lahat. Yan po ang isa sa mga nagaganap ngayon dito sa Canada. Kung nagustuhan nyo ang ating topic guys, please subscribe to my channel, Menchis Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchis Philcan Life. And you can join and be a member of this channel. Thank you sa ating mga channel members. Thank you very much kay Imelda Leal, kay Ninette Lapira, Ritzel Dumalag, Crystal Snow, kay Jency, Neri Castro, Miss M, kay Salinya Daisy Caber, Madam Pasya, Micaela Nerva TV2, kay Lauralyn Malabanan, Marjorie Ramos, Nani Emmy Vlog, Marciano, and Nympha. Salamat sa inyong support sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa Ate Menchi ito hanggang sa susunod. Bye everybody!